Napanood nyo ba mga bossing yun nangyari doon sa isang kotse noong nakaraang araw na umaakyat siya sa parking ng mall kaso ang nangyari, umatras siya tapos meron pa siyang nabangga sa kanyang likod. So sa mga hindi nakapanood, ito yung video mga bossing. Sabay-sabay natin panoorin na yan. Yan. So, kung sa inyo mangyari mga bossing yung ganyang sitwasyon, tatanungin ko kayo, paki-comment dyan sa baba. Anong gagawin ninyo? Siyempre, para if ever man na meron tayong mga viewers na takot na mangyari sa kanila yan, tapos alam na nila at least, di ba, meron silang mapulot na tips kung paano gagawin kapag hindi makaahon sa ganyang matatarik na lugar. So, siyempre, tatanungin nyo ako anong gagawin ko sa ganong klase ng sitwasyon kung ako man yung nandun. So, unang-una, tingnan muna natin kung ano nangyari. Nakita ko doon, basa yung ano, 'di ba? So, alam naman natin na kapag basa ang kalsada, madulas talaga 'yan. Yung patag lang madulas na, lalo na yung paangat. Pangalawa, sabi doon sa comment section, masyado daw talagang matarik yung parking area nung ganon. So, sa tingin ko, hindi ko kasi masabi kung saan okay? So, hindi ko rin alam kung gaano siya katarik, pero sige, sabihin na natin na matarik siya. Pangatlong factor, front wheel drive yung car. Okay? Sa mga paahon, mga bossing, mas malakas ang rear wheel drive. Yung rear wheel drive, mga bossing, yung gulong ang nasa likod ang tumutulak sa sasakyan para umandar. So in any objects, mga boss, mas malakas lagi ang patulak kaysa kapag pahila. Okay? Patulak yung mga rear wheel drive. Pahila yung mga front wheel drive. Karamihan sa mga sedan yan, mga front wheel drive yan. Kagaya nung nasa video. Siyempre, mas malakas yung 4x4. Okay? Pero yung kapag 4x2 lang ang hawak mo, yan, sedan, front wheel drive yan, mga bossing. So, another factor. Tapos, next factor pa, pansin ko doon sa video, parang ang daming nanonood. Ang daming nanonood. So, nadagdagan siguro yung kaba ng driver. Parang na-confuse siya or na-confuse siya masyado, mga bossing. Kaya, ayan na, naka-aksidente na. Ang malungkot pa doon, mga boss, ginawa naman niya yung lahat kasi makikita sa video na talagang nag-i-skid, di ba? Nag-uusok na. So, talagang nag-i-skid na. So, ito mga boss nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung sitwasyon na akin. Lagi kong pinapakayo kapag masyadong matarik ang inaahon ninyo mga boss, ilagay ninyo sa manual mode. Manual mode ang inyong sasakyan or lower gears. Sa mga manual transmission, ilagay nyo sa lower gears. Sa mga automatic transmission naman, lahat naman ng nilalabas ng automatic transmission ngayon may manual mode or sports mode na. Iba-iba lang nga lang sa mga Toyota nakalagay L, 2, ganon, okay? 3, mga ganon. Sa iba naman, M, manual, or S, sports mode, pero manual mode yon. Kumbaga, kayo ang mag-shift. Hindi yung transmission ang kusang mag-shift kayo, okay? Tapos ilagay nyo lang sa Primera. Okay, yan yung una kong tip. Pangalawa, mga bossing, huwag masyadong panggigilan ang gulong. Okay? Mas mabilis umikot ang gulong, mas dudulas lang yan, mga boss. Dapat dahan-dahan lang, smooth. Mabagal man ang ahon nyo, okay lang. Okay, kapag binilisan nyo mga boss, mas lalo kasi siyang mag-i-skid. Okay? Tapos, third, kapag nasa kalagitnaan na kayo at napapansin nyo mga bossing na talagang hindi kinakaya, i-atras nyo na lang. Okay? Next, ito yung pinaka-importante mga boss. Usually, ang mga matitigas na gulong, yung bilog na gulong, mas may tendency talagang dumulas sa ganyan. Okay, so ang mapapayo ko mga bossing, kapag talagang dumudulas ang gulong ninyo sa ganyan, i-deflate nyo muna ng konti. Kung nasanay ang gulong nyo sa 35 PSI, I think i-deflate nyo kahit mga 25. Pansinin nyo ang gulong kapag sobrang matigas, di ba? Konting-konti lang ng part niya ang naka-apak sa lupa. Okay, pero pag dineflate nyo, pansinin nyo, syempre nga, na PPP yung gulong, so lumalapad yun na umaapak sa lupa. Okay, so mas makapit kasi ang gulong mga bossing kapag mas makapal yung parte na nakaapak sa lupa, okay? So, deflate nyo muna kahit mga 25 PSI. Tapos, pag nakaahon na kayo, syempre mall naman yan, for sure, meron diyang malapit-lapit na gasoline station. Doon na kayo magpa-inflate. Yung gantong sistema, mga boss, yung pagpapasingaw ng gulong kapag dumudulas, hindi lang naman sa mga malls yan effective. Actually, ginagawa na yan outdoor sa mga sa mga off-road pala rather. Okay? Mga nababalahaw sa putik, mga dumudulas sa mabuhangin, sa medyo makonting bato. Yung iba din i-deflate nila mga boss para kumapit yung gulong sa lupa. Tapos, yun, nakakaahon naman sila, nakakaalis naman sila. Okay, so most probably sa mga, kahit sa mga pavement, sa mga ganyang mga parking ng malls, effective din siguro yung ganong klase ng
diskarte. Okay? So sa mga mas may experience mga boss, comment kayo dyan sa baba, makakatulong yung comment niyo para kawawa naman yung nangyari dun sa ano na nasa video, no? Hindi na nga siya nakaahon, natamaan pa niya yung SUV sa likod. Okay? So doble yung gastos niya, gastos para sa sasakyan niya, gastos pa para dun sa nabangga niya dun sa likod. Okay? So ingat mga bossing, maulan ngayon. Ingat po tayo lagi. Lastly mga boss, para sa akin ito yung pinaka-importante. Hindi lang to sa mga pag-ahon sa mga ganyang parking na matatarek mga boss. In everyday driving, i-apply natin to. Mga bossing, kailangan ang gulong natin laging nasa kondisyon. Aminin nyo, yung iba po sa inyo, kalbo na ang gulong, ayaw pang palitan. Hinihintay pa yatang lumabas yung nylon bago magpalit. Mga boss, wag pong ganon. Kasi ang kalbong gulong mga boss, wala nang kapit yan. Pansinin nyo, hindi naman lahat ng pagkakataon sa patag lang kayo dumadaan. Hindi naman lahat ng pagkakataon, summer lang ang kayo nagdadrive. Pagka naabutan kayo ng pag-ulan, pag naabutan kayo ng isang lugar na paahon, mga bossing, kagaya niya, nasa mall, okay? Pag napunta kayo sa mga lugar na mabato, mabuhangin, maputek, paano na? Mababalahaw na lang kayo, hindi na kayo makakausad. So wag ninyong hintayin mga bossing, nakalbong-kalbo na yung gulong ninyo. Kaya nga may tread marks ang mga gulong. Meron yan limit mga bossing. Okay, kapag umabot na sa ganong limit ang gulong ninyo, magpalit na. Huwag nyo nang hintaying makalbo pa na gusto mabura lahat ng tread marks niya mga boss. Huwag naman pong ganon. Next thing, sa mga hindi pa rin po naniniwala na merong expiration ng gulong. Ako mga boss, matagal na ako naniwala na may expiration ng gulong. Although sa gulong mga bossing, wala naman po kasi talagang nakalagay dyan kung kailan ang expiration niya. Ang nakalagay po dyan is yung manufacturing date niya. Okay, sa DOT mark mga boss, merong 4 na digits na nakalagay dyan. Yung first 2 digit is weeks kung kailan siya na-manufacture. Yung last 2 digit naman is the year kung kailan siya na-manufacture. Okay? So, sabi ng mga tire manufacturers, ang mga gulong daw po na properly stored sa isang storage area, pwede mong magamit up to 10 years. Okay? So, ako mga bossing, kapag 10 years na ang gulong, nagpapalit na ako kahit napakakapal pa. Kahit nasabihin mo hindi mo masyado nagamit ang sasakyan. Kumbaga, kapag sinukat mo, sabi mo pang 80% tread life, 90% tread life. Kapag sobrang ano na mga bossing, wag mo nang gamitin yan mga boss. Okay? Magpalit ka na kasi pansinin nyo ang bagong gulong, kurutin nyo. Diba ano siya, makunat, rubbery. Kasi nga rubber nga siya, makunat, diba? Pero kapag ang gulong mga boss expired na, matagal na, 10 years pataas na, kurutin nyo, para kayong kumukurot ng chicharon sa tigas, mga bossing. So, prone na siya mga boss na sumabog, prone na siya na ma-flat lagi, prone na siya. Siyempre, dudulas na rin siya mga boss kasi hindi na nga siya rubbery. Masyado na siyang dumudulas, hindi na siya masyadong kumakapit sa lupa or sa semento mga boss. So, importante mga boss, always check tire tread life and tire manufacturing date. Kapag kalbo na or manipis na, hit na yung kanyang minimum, tapos yung age niya rin mga boss, consider nyo po lagi yan. Tandaan nyo mga boss, magkano lang ang gulong. Kahit na sabihin mo yung pinaka-branded na gulong pa ang bibili ninyo, magkano lang yun. Yung nasa video mga bossing na aksidente, na atrasan niya yung SUV sa likod, tingin nyo magkano yung gagastusin niya. Mas malaki pa rin mga boss ang gastos doon kumpara sa isang set na branded na gulong mga boss. Okay, ingat po lagi sa pagmamaneho. Salamat po.